ng June 8. Niyanik ng magnitude 7.8 na lindol ang iba't ibang bahagi ng Mindanao. Maasim Sarangani ang tinukoy na epicenter ng lindol. Ayon sa mga eksperto, isa ito sa pinakamalakas at pinakamapaminsalang lindol sa kasaysayan ng Mindanao. Sa General Santos City, nakuhanan pa ng video ang unti-unting pagbagsak ng mga debris sa bahagi ng mall na ito. Isang gusali rin ang tuluyang gumuho matapos ang halos 10 segundong pagyanig. Ang lindol nasakto pa sa unang araw ng pasukan. Dahil sa lakas ng pagyanig, maraming magulang ang sumugod sa mga paaralan. Kabilang dito ang isang ama na agad hinanap ang kanyang mga anak. Doon na po ako sa school, takbo na takbo ako. Yung mga bata, iiyak nang iiyak. Niyakap ko kagad, biglang lumuha yung luha ko. Ramdam din ang lindol sa iba't ibang bahagi ng probinsya at mga kalapit na lugar. Oh Lord, kung anak nito ko. Mula sa pantalan, paliparan, ospital, at maging sa loob ng bahay. Sa nangyaring trahedya, umabot na sa halos 50 ang naitalang nasawi. Kabilang na ang mag-ina na nadaganan ng pader mula sa gumuho nilang bahay. Ayaw sa init ha? Kung titignan ninyo, ito putol na itong highway, butas na talaga siya. Hindi na talaga yan madaraanan. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. Binisita rin namin ang ilang lugar na pinaka-naapektuhan ng lindol. Sa gitna ng aming pagdodokumento sa lugar, naramdaman namin ang isang aftershock. Oh my God! Ay, Diyos ko, Lord! Malalakas na hiyawan at iyakan ng mga estudyante at guro. Ito ang sumalubong sa pagbubukas ng klase sa Balunto Elementary School sa General Santos City nito lang Lunes. Noong mga oras kasi na yon, tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Sa video, makikitang napaupo na lang ang mga estudyante sa kanilang school grounds. Katatapos lang ng kanilang flag ceremony nang bigla na lang nilang naramdaman ang malakas na paggalaw ng lupa. Mabuti na lang talaga is nasa open field pa yung mga bata, kasi sobrang lakas po talaga. Andito sila, nakalinya pa po yung mga bata, Tumagal ng halos 1 minuto ang pagyanig. Nahahagip mo ang bawat reaksyon na umiiyak ng mga bata at ikaw wala ka na talagang ibang maisip kundi ang kakapitan mo na lang talaga is yung dalangin mo, Matapos ang lindol, isa-isang naglabasa ng mga estudyante para makaiwas sa anumang panganib. Madali! Tapang!
na sinalubong ang kanilang mga anak palabas ng paaralan. Sa video, isang ama ang kapansin-pansing balisa habang patungo sa paaralan at tila may hinahanap. Maya-maya pa, nakasalubong niya ang 5 estudyante mula sa paaralan. Ang lalaki agad na payakap sa mga bata dahil sa matinding pag-aalala. Nahanap ng reporter's notebook ang lalaki sa video, ang 46 na taong gulang na si Jerry Ronya. Kwento ni Jerry, ang kanyang 3 anak at 2 pamangkin na mga batang yakap-yakap niya na nakuhanan sa video. Doon na po ako sa school, takbo na takbo ako. Yung mga bata, iiyak nang iiyak. Nakita ko yung mga anak ko. Niyakap ko kagad. Hindi ko nga alam kung ano yung ginagawa ko. Biglang lumuha yung luha ko. Laking pasasalamat ni Jerry na ligtas at walang nasaktan sa mga bata. Una pasukan po ito yung mga anak ko. Grade 2, grade 5, grade 8. Dalawang araw matapos ang pagyanig, binalikan ng reporter's notebook ang Balunto Elementary School. Ito naman po ang likurang bahagi ng aming paaralan kung saan makikita po natin na bumagsak po ang pader nito. No? Then, at the back po niyan is isang community na 16 sa kanilang 60 mga silid-aralan ang nagkaroon ng matinding pinsala. Dito naman po sa nakikita natin sa isang area na ito is yung isang classroom na talagang red tag na talaga siya kasi total wreck na talaga, konting push na lang or restricted na talaga ito. Hindi na po ito malapitan kasi anytime bibigay na po talaga ang building na ito. Dahil sa tindi ng pinsala, hindi raw muna magagamit ang mga silid-aralan. Dito naman po na area, Sa patuloy naming pag-iikot sa eskwelahan, muli na namang naramdaman ang pagyanig. oh my God! Ay, Diyos ko, Lord! Kaya minabuti na ng aming team na agad na umalis sa lugar. Sa Matanao High School, Davao del Sur, isa-isang nagpulasa ng mga estudyante sa gitna ng kanilang flag ceremony. Ilang saglit pa, bigla na lang gumuho ang isa sa mga school building. Sa impormasyong nakuha ng reporter's notebook mula sa paaralan, abandonado na raw ang gumuhong school building. Wala rin daw tao sa loob ng building nung mangyari ang pagguho nito. Sa Mahayahay Elementary School, maririnig ang malakas na pagsigaw at iyakan ng mga estudyante at guro habang tila dinuduyan ang paligid. Pero sa gitna ng pagyanig, bigla na lang bumagsak ang bubong na ito sa pwesto ng ilang mga estudyante. Mabuti na lang at wala raw nasaktan ng mga estudyante at guro. Agad ding nagsuspindi ng klase ang paaralan. Lord! Sa katabing mga bayan, ramdam na ramdam din ang lakas ng pagyanig. Sa Coronadal City, nakaschedule na mga anak sa isang private hospital noong araw na yon si Casey Watson. Kaya bandang 7:30 ng umaga, inihatid na siya sa operating room. Pero habang inihahanda siya para sa cesarean operation, Lord! Lord! bigla na lang nilang naramdaman ang malakas na pagyanig.
timing din habang nung papasok na yung doktor ko, naka-video na ako sa kanya habang nagsasabi na yung mga midwife, mga nurses na lumilindol na daw. Tapos tinitingnan ko yung mga oxygen tank sa gilid ko, sinuzoom ko dun sa video ko, if gumagalaw ba. Hanggang sa palakas na siya ng palakas. And then yung husband ko agad is pumasok siya ng OR para kunin sana ako. Nakadextrose pa ako, tapos nakalock yung hospital bed ko. Hanggang sa namatay na ang mga ilaw sa loob ng ospital. Matapos ang pagyanig, isa-isa nang pinalabas ang mga pasyente. Pasyente, ano yun? Sige na. Ma'am, magbabata na yung Oo, pababaan na pababa. Okay? Mag-pray lang, ma'am. Grabe. Oo nga. Sa labas ng ospital, makikita ang ilang pasyenteng inilikas mula sa loob ng ospital. After no, nasa evacuation area kami, marami rin talagang mga debris na nahulog. Dahil sa nangyari, kinailangang i-reschedule ang panganganak ni Casey. Nakakatrauma yung pangyayari kaya talagang hindi siya stable yung operating room na until now, wala pa rin akong schedule. Sa General Santos City, ang ilang mga establishment hindi rin nakaligtas sa matinding pinsala. Nakuhanan pa ng video ang unti-unting pagguho ng pader sa labas na bahagi ng mall. Makalipas ang ilang minuto, ito na ang sitwasyon ng gusali. Makikita rin ang mga yupi-yuping sasakyan sa parking lot na nabagsakan ng pader. Hindi kalayuan sa gumuhong mall, maririnig naman ang pag-iyak at paghingi ng tulong ng mga empleyado ng isang fast food chain. Ilang saglit pa, bigla nang gumuho ang gusali. Ang mga poste ng kuryente sa paligid nito, isa-isa na rin natumba. Customer! Ilang oras matapos ang pagyanig, isang rescuer ang naglakas loob na pasukin ang gumuhong establishment para siguraduhing walang natrap sa loob nito. Customer! Tao! Sa loob, makikita ang laki ng pinsala, mga kisameng bumagsak, bitak-bitak na mga pader at sahig, basag-basag na salamin at sira-sirang mga kagamitan. 13 oras matapos ang pagyanig, agad naming pinuntahan ang mga apektadong lugar. It is 8:45 in the evening dito sa General Santos City. Naglalakad tayo ngayon dito sa may Santiago Avenue. Wala raw kuryente sa buong syudad. Maliban na lang, may mga tindahan, may mga department stores na may mga generator, kaya meron silang ilaw. Karamihan dun sa mga residente dito ay nasa loob ng kanilang mga bahay. Nakaranas daw kasi sila ng mga aftershocks the whole day. Yung iba na mga nakausap natin, lumalabas sa kanilang mga bahay dahil naghahanap ng makakainan. Sumunod naming pinuntahan ang kahabaan ng Pendaton Avenue sa General Santos. 9:11 in the evening, nandito tayo sa tapat ngayon ng gumuhong gusali. May mga nagbabantay na mga ilang pulis sa gilid. Ito raw ay para pigilan yung mga tao na pumasok sa loob ng gumuhong gusali. Kasi naman, delikado nga naman. Pero wala raw recovery efforts na ongoing, kaya tahimik yung lugar dahil nakumpirma na bago gumuho yung gusali, dahil sa napakalakas na lindol ay nakalabas lahat ng mga taong nasa loob. Kinabukasan, tinungo namin ang bayan ng Glan sa Sarangani Province. Dahil katabi lang nito ang bayan ng Maasim na itinuring na epicenter ng lindol. Isa rin ito sa pinaka-naapektuhan. Pero hindi biro ang kailangang pagdaanan bago marating ang lugar. Dahil sa bayan pa lang ng Malapatan, ang bayan bago marating ang Glan, sarado na ang tulay. Dito pa lang ay
putol na ang biyahe, pahirapan na ang makarating dahil kung makikita ninyo sa aking likuran ay mas mataas na yung isang bahagi nitong tulay. Ang sinasabi sa atin ay delikado na kaya't ipinagbawal na yung pagdaan ng mga 4 wheels na sasakyan. Ang pinadaraan na lamang ay pedestrians, yung mga tao na gustong lakarin yung tulay o kaya mga single na motorsiklo. Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos isa. Matapos ang ilang kilometrong pagbiyahe, narating namin ang boundary ng Glan. Pero ang ilang bahagi ng kalsada, hindi pa rin madaanan dahil hindi pa naaalis ang sasakyang ito na nabagsakan ng malalaking tipak ng bato. Pagkalampas ng arko, ito naman ang sumunod na sumalubong sa amin. Naglalakihang tipak ng bato mula sa gumuhong bahagi ng bundok, kaya kahit motorsiklo, hindi na raw makadaan. Pero mas naging pahirapan sa mga residente ang isang bahagi ng highway. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Well, may butas dito, kailangan daw mag-ingat. Ito, kung titignan ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Hindi na talaga madaraanan kahit na maklear pa yung landslide sa bahaging yon. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Glan, umabot na sa 20 ang namatay sa kanilang bayan. Kabilang dito ang isang ginang at kanyang 2 anak na edad 3 at 8 buwan matapos madaganan ng gumuhong bahay. Pagdating sa sentro ng bayan, nahanap namin ang pamilya ng mga nasawing biktima. Saglit kong nakapanayam ang padre de pamilya na si Roldan Dante. Kwento niya, nasa trabaho siya nung mga oras na mangyari ang pagyanig. Pero dahil sa nangyaring landslide at pagbibitak ng kalsada, hindi raw agad siya nakauwi para sagipin ang kanyang mag-iina. Tumakbo ako rito. Niambak po to sa kuan. Tumalon pa ako sa tung nahugnuan. Mga kataas uro ng lubi. Niyog. Hinahanap ko ng pamilya ko. Hindi ko makita. Ang labi ng kanyang asawa, ibinalot na lang sa isang kumot habang yakap-yakap naman ni Roldan ang wala ng buhay na anak saka itinabi sa labi ng kanyang asawa. Ang problema, dahil sira-sira ang daan, hindi raw makarating sa kanilang lugar ang punerarya na maghahatid ng kabaong. Mahigit 24 oras na rin nakabalot lang sa kumot ang mga labi ng mag-ina ni Roldan. Bukod sa mga nasirang kabahayan at mga infrastruktura, problema rin ng kanilang bayan ang kawalan ng maayos na evacuation center. Kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding sa OCD na mabigyan para mapatayo balik. Hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuation. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitalang epicenter ng magnitude 7.8 na lindol sa karagatang sakop ng Maasim, Sarangani. Dahil umano ito sa paggalaw ng bahagi ng Cotabato Trench. Ito pong Cotabato Trench ay isang malalim na bahagi ng karagatan sa timog kanluran ng Mindanao. Historically, may mga naitatala po tayong malalakas na paglindol dyan po sa Cotabato Trench. At dahil kabilang ang General Santos City, Sarangani at mga kalapit na probinsya sa tinatawag na seismically active region sa bansa o madalas yumayanig ang lupa. Mas ramdam ang pagyanig at nagiging mas mapaminsala. Eksaktong 50 taon na ang nakararaan mula nang tumama sa Mindanao ang itinuturing na pinakamapaminsalang lindol sa bansa.
nangyaring earthquake noong 1976 Moro Gulf earthquake na kung saan nagkaroon po ng magnitude 8.1 na lumikha ng 9 meters na tsunami. May pagkakahalintulad po yung nangyari noong 1976 tsaka nitong nangyari noong June 8, 2026 na kung saan pareho po sila ng tectonic in origin. Medyo may kababawan po yung lalim po nito kaya medyo malawak po yung mga naging pinsala po ng mga lindol na ito. Sa datos ng Office of the Civil Defense, halos 50 na ang naitalang namatay, mahigit 600 ang sugatan at umabot sa halos 40 ang nawawala. Mahigit 35,000 families naman ang apektado sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Ang General Santos City at ang mga bayan ng Glan at Alabel sa Sarangani Province isinailalim na rin sa state of calamity. Binisita na rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga apektadong lugar. Ipinag-utos din niya ang investigasyon sa structural integrity ng mga gusali sa mga apektadong lugar para matukoy kung may kakulangan ba sa konstruksyon na naging dahilan ng malawakang pinsala. Kailangan pa rin natin tiyakin na safe, kaya't yung mga engineer ay papasok na para i-assess kung ano ba yung parte ng building na pwede pang gamitin, ano yung hindi na talaga pwede. Prioridad din daw ng pamahalaan ang mahigpit na pagpapatupad ng National Building Code of the Philippines at iba pang mga pamantayan sa konstruksyon ng mga pampubliko at pribadong infrastruktura. Dahil bahagi ang Pilipinas ng Pacific Ring of Fire, natural na may mga nangyayaring paggalaw ng lupa o paglindol. Ang nangyaring pagyanig sa Mindanao na maituturing na isa sa pinakamalakas at pinakamapaminsalang lindol sa kasaysayan ng rehiyon, muling nagbigay paalala sa lahat na sa panahon ng sakuna, ang kaalaman, pagiging alerto at kahandaan ang maaaring magligtas ng mas maraming buhay. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.